Dear Lady Love TV. Ruined Fairy Tale with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ika-14 na bahagi. Kapag sinabi natin kina mommy ang tungkol sa atin, baka parasahin kanila magpakasal sa akin. I don't want that. They don't have to force me. Natigilan siya at hindi nakagalaw. Hinawakan nito ang kanyang baba at inangat ng kanyang mukha. His dark eyes looked so warm and comforting underneath the pale light. Let's get married, Cassie. Nag-init ng kanyang mga mata at hindi na niya napigilan ng pag-iyak. If that's a joke, it's not funny. It's not a joke. You can take it back. I won't. I'll draw a contract. Pag umatras ka, idedemanda kita. His chiseled features suddenly turned predatory, and she suddenly felt like a trap prey. Good idea. Kapag umatras, idedemanda kita. Magaling ang mga lawyers ni Dad. Hindi ka makakatago. You would have to really marry me. Banta nito. Ngumisi ito at lalong inilapit ang labi sa kanyang bibig. Her breath hitched at her throat as his lips gently touched hers. Marami rin akong abogadong kaibigan. May 3 akong bar top notchers na barkada. Sa Harvard pa nag-masters yung 2. You'll never get out of the contract. You'll be tied to me for the rest of your life, Cassie. Halos hindi na siya makapag-isip dahil sa lapit nito. His fingers were lightly dancing across her inner thigh too. I come... Hindi mo sila pinapakilala sa akin. Are you ashamed of me? Nagawa niyang itanong. Lumapat ang labi nito sa kanya at marahang kinagat ang pang-ibabang labi niya. She moaned, her body responding to him despite her resistance. I don't want them to see you. I'd rather keep you to myself. And with that, his mouth hungrily captured hers. Tuluyan na siyang nadala sa halik nito. Her arms wound around his neck as she pulled him closer to her. Nagmamadaling ipinasok ni Rafi ang mga report sa kanyang file case. 5:00 na ng hapon nang kailangan niyang makaalis sa kanyang opisina. Kailangan pa niyang umuwi sa unit niya para makapaligo bago pumunta sa hotel. Her nervously ran his fingers through his hair. Ngayon nila napagkasunduan ni Cassie na ipaalam sa mga magulang nito ang relasyon nila. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng mga ito, lalo na ang tatay ng dalaga. Hindi niya inaalis ang posibilidad na magagalit ang mga ito sa kanya. After all, he did refuse the original engagement. He checked his watch again. 5:40 na. Napamura siya at tinakbo ang pinto. Tinakbo rin niya ang elevator. 8:00 ang dinner niya kasama ang mga ito at gusto niyang dumating ng maaga. It might be too late but he wanted to make a good impression. Damn it. Habang naghihintay sa paghinto ng elevator ay nagring ang cellphone niya. Rafi, pick it up. Boses ni Cassie yon. It was his ringtone. Pinalitan nito ang ringtone niya nang marinig ang lumang call alert niya. Parang nakikita ito ng inabusong dolphin nang malamang ordinaryong call alert lang ang kanyang ringtone. Matapos noon, pinilit niya itong lagyan ng kung ano-anong ringtone ng kanyang cellphone. Umiiyak na bata, nagmumurang matanda. God, she was determined to humiliate him. Gusto niyang magpamisa nang sa huli ay ang boses na lang nito ang ginamit. Nararamdaman niya ang pag-iinit ng dibdib sa alaala. He tried to look a horrified man when she was speaking all those stupid ringtones, but he knew he would have let her do anything with his cellphone if it would make her happy. He would give into anything she wanted if it would make her happy. Napailing siya sa sarili. He was so whipped. Dinukot niya ang phone sa bulsa para sagutin ang tawag, pero nanigas siya nang makita kung sino ang tumatawag. It was Annie. Pakiramdam niya ay may yelong gumagapang sa kanyang gulugod habang nakatitig siya sa screen ng cellphone. The phone kept on ringing and he was forced to answer it. Annie, you said you would never leave me. Tila may pumigas sa kanyang sikmura sa puno ng sakit na boses ng dating ng nobya. How could you do this to me? You said you wouldn't leave me. You promised you wouldn't. You said you would always be there for me. You said, tila nang hina ang babae at nawalan ito ng boses. Pagkatapos ay biglang naputol ang tawag. Nakaramdam siya ng panic. Annie! Pero putol na ang tawag. Fuck! Sinubukan niya ulit itong tawagan pero operator na yung sumasagot sa kanya. His body trembled in fear. Biglang bumaha sa kanyang isipan ang alaala ng isang madilim na kwarto, ang amoy ng dugong nakahalo sa tubig at ang katawan ng kanyang ina na nakalublob sa bathtub.
Saktong bumukas ang elevator at nagmamadaling pinindot niya ang button papunta sa parking area. Annie, what did you do? Bulong niya habang inip na inip sa elevator ride pababa sa basement parking. Bumukas ang pinto ng lift, agad siyang tumakbo palabas. Tumakbo siya papunta sa kotse niya at marahas niyang binuksan ang pinto sa driver's seat. Pagkapasok ay agad niyang pinindot ang speed dial 1. Rafi. Cassie's clear voice pierced his soul and he knew his heart broke into pieces. Cassie, I don't think I can make it tonight. Something happened. Si Annie, I think something bad happened to her. Halos hindi niya mailabas ang tinig dahil sa libo-libong emosyong bumabaha sa kanyang dibdib. Nang hindi agad sumagot ang nobya, ikinabahan siya. Cassie? Cassie? Yes, I'm still here. Rinig niya ang boses at sakit sa boses nito, pero wala siyang magawa. Cassie, I'm sorry. Kailangan ko lang siyang puntahan. I'm really sorry. No, it's okay. Check on her. Baka may nangyaring masama. It's okay, Rafi. Don't worry, pwede nating i-reschedule yung dinner. This is an emergency. Mariin siyang pumikit. He did not deserve her. Thank you. Thank you, Cassie. Hindi ito agad sumagot na tila iniipon nito ang lakas. He clenched his teeth. Bakit ba lagi niyang sinasaktan? Ang mga taong mahal niya. Call me later, okay? Tawagan mo ako kung ano nangyari sa kanya. I really hope everything's okay. Yes, I will. I love you, Cassie. Masakit ang lalamunan niya at mainit ang kanyang mga mata. This was the first time he told her he loved her. He wanted to tell her in a more romantic setting, but right now, he just said it. I love you too. Her voice soft-catted him deeply. Nagbulat siya at binuhay ang makina ng sasakyan. I'll call you later. Mabigat ang loob na tinapos niya ang tawag. Pakiramdam ni Cassie ay may punyal na tumarak sa kanyang dibdib. Nanghihina niyang ibinaba ang cellphone. Cassie, what's wrong? Agad niyang pinahid ang namuong luha nang marinig ang boses ng ama. Hindi niya namalayang pumasok pala ito sa kanyang silid. Nothing, Dad. The dinner is cancelled. May nangyaring emergency kaya hindi makakarating si Rafi. Nang makasigurong ayos na ang kanyang itsura ay saka siya humarap sa ama. Marahil ay masyado siyang kilala ng ama. Agad bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. What happened? Nothing, Daddy. Sabihin mo nga, ano nung toong relasyon ninyo ni Rafi? Nanigas ang kanyang katawan. Her father really knew to hit where it hurt. Wala siyang nagawa kundi itaas ang tingin dito. Her father's laughing face only made her want to cry even more. Dad, Rafi and I are in a relationship. Gumapang ang ngiti sa mga labi nito. That's good. Yun ba sasabihin niyo sa amin ngayong gabi? That's great, Iha. Tumango siya. Pilit ninanais na mahawa sa kasiyahan nito. So ano nangyari? Bakit hindi siya makakarating? Muling nag-init ng kanyang mga mata. Pero pinigil niya. May nangyari kay Annie, yung kababata niya. It's an emergency and he had to go to her. Hindi niya mapigilan ang pait sa boses at gusto niyang sigawan ng sarili. How could she be so narrow-minded? Kaibigan ng nobyo si Annie bago ang lahat. At ngayon ay kailangan ito ng kaibigan. Sigurado siyang seryoso ang nangyari para i-cancel ng binata ang dinner. Pero heto siya at parang isip bata na nagtatampo at nagagalit. What's wrong, child? Does this Annie bother you? Mabilis siyang umiling. Subalit, muling nakita ng kanyang mga mata ang kanyang pagsisinungaling. Iha, trust Rafi. Sigurado akong may mabigat na dahilan kung bakit kailangan niyang puntahan ng taong yon. Trust his feelings for you. Maprinsipyong tao si Rafi. Hindi yun papasok sa isang relasyon kung hindi totoo yung nararamdaman niya. After all, tinanggihan niya ang unang engagement niyo. Marahas na napaangat ang kanyang mukha. Napatigil ito na mapagtantong nasabi, What? Her voice was a bare whisper. Bahagyang napatras ang kanyang ama. Daddy, what do you mean he refused our first engagement? Nakaramdam siya na matinding kaba. May pakiramdam siyang hindi niya nagugustuhan. Ang malalaman niya, Daddy, ako ang nagsabi sa inyo na ayoko na sa engagement. Kailan tinanggihan ni Rafi ang engagement? Sa pag-iwas ng tingin nito, nakumpirma ang kanyang hinala. Well, 2 araw bago ka nag-cancel, sinabi niyang gusto na niyang tapusin ang engagement. Tila may sumampal sa kanya. 2 araw bago niya tinapos ang engagement, ibig sabihin ay iyon ang araw na pumunta sila sa Soledad. Ibig sabihin ay 2 araw iyon bago ang pagtatapos ng 2 linggong kasunduan nila. Nanginginig na napaupo siya sa couch. I don't get it. Kung tinapos niya na, bakit niya pa ako sinama sa Soledad? Bakit hindi niya sinabi sa akin, Dad?
Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Naalala niya na nag-usap ang dalawang lalaki bago sila umalis ng hotel. Naalala rin niyang ilan at tahimik ang binata noon. Ramdam na ramdam niyang ayaw siya nitong makasama ng araw na yon. Well, I asked him not to tell you. Sinabi ko sa kanya na ako na yung magsasabi sa'yo. What? Her eyes were getting blurry with unshed tears. You asked him to stay with me? The guilt in her father's eyes made her want to sob hard. I asked him to continue being your friend. I just asked him to continue pretending to be your fiancé or for a while. Yun lang. But I swear, Iha, sasabihin ko rin naman sa'yo na unahan mo lang ako. Pero talagang kahit di mo tinapos ang engagement, sasabihin ko dahil yun ang pangako ko kay Rafi. Hindi ko siya balak pilitin pakasalan ka. I couldn't do that. I just wanted you to be happy with him for a little more time. Iha, please don't cry. Buong pag-aalalang niyakap siya ng ama. Sinusubukan niyang pigilan pero hindi niya magawa. Tuloy-tuloy sa pagbagsak ang kanyang luha. Nanginginig niyang tinutop ang bibig. Tinapos ng binata ang engagement bago ang 2 linggo. Ibig sabihin ni hindi ito nakatiis ng 2 araw pa nakasama siya. He really did not like her, but her father asked him, begged him to stay with her for more days. Kung hindi nakiusap yung daddy niya, iniwan na siya nito ng araw na yon. Kung hindi nakiusap yung tatay niya, hindi nangyari ang gabing yon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Nananakit iyon. He wanted to leave her already, but that night happened and it complicated everything else. Oh God, she could not stop her tears. Iha, please don't cry. That's all in the past. Is there anything else you're not telling me? Patuloy sa pagdaloy ang luhang tanong niya. Please Dad, sabihin niyo ng lahat ngayon. May iba pa akong hindi nalalaman at hindi kayo nasasabi? Akala niya ay hindi na kayang sumakit pa ng dibdib niya, pero nagkamali siya. Na makita niya ang mukha ng ama, alam niyang may mas malala pa siyang nalalaman. Ang papa ni Rafi, binenta niya yung lupa ng La Soledad sa atin. Sinabi niya kay Rafi na gagawin nating shopping mall yon para pilitin ang anak niyang pumayag sa engagement. But don't worry, binenta ko na ulit kay Rafi ang lupa. We're not holding anything against him anymore. Muntik na siyang hindi makahinga sa pag-iyak. Now, everything made sense. Ngayon ay alam niya na kung bakit pumayag ang binata sa engagement samantalang kita niyang ayaw na ayaw nito sa kanya. Ngayon, alam niya na ang totoong dahilan kung bakit kinakailangan nito makipaghiwalay kay Annie. It was all because of his love for La Soledad, for the memory of his mother, and in the end, also for Annie. She sobbed harder. Anak, don't be like this. He chose you now. He wanted to stay with you. It was nothing to do with the past anymore. Lalo lamang siyang napahagulhol. Hindi yun totoo. Now she knew that the night never happened. He would never come back to her. He would have already left her. He must have felt so guilty because of that night. He knew how much she liked him. She practically begged, cried, and bled just to be with him. Alam niya kung gaano nito kamahal si Annie. Kitang-kita niya yon noong naroon sila sa La Soledad. Pero nang bumalik ito sa kanya, ay pinili niyang kalimutan na yon. Masyado siyang masaya nang bumalik si Rafi, ni hindi man lamang niya tinanong ang tungkol kay Annie. Dahil takot na siyang makita muli ang sakit sa mga mata nito sa tuwing binabanggit ang dating katipan. Takot siyang malaman na hindi talaga siya ang mahal nito, kundi si Annie. It's okay. It's okay. Kahit anong mangyari, andito lang kami. We'll make everything okay. Patuloy siyang umiyak. Hindi totoo ang sinasabi ng ama. Alam niya sa mundong to, hindi nagiging maayos ang lahat ng bagay kahit gaano pa niya kagusto.